everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, ito nga, pag-uusapan natin ngayon. Oh my gosh! You never deny, only redirected. Ayan ang chika ng mga tendera sa palengke. Dahil nga pagkatapos nga ng Binibining Pilipinas, eto nga talagang hindi mo nga madideny na ang mga queens from Miss Universe Philippines ay ngayon, eto na, reyna na talaga sila. Oho, yung mga dating finalists dito sa Miss Universe Philippines 2025 ngayon ay matatawag mo ng tunay na reyna. Kaya naman sabi ng ganon, never deny, only redirected. Di ba? Ang bongga. Anyway, ako ang masasabi ko, sobrang happy ako sa naganap na Binibining Pilipinas yesterday dahil talagang antitindi din ng mga naglalaban-laban na kandidata. Sobrang ando doon yung excitement mo, panalo talaga ang eksena ng bawat kandidata, at ang dami din talagang magaganda na hindi mo matatanggihan yung beauty nila. Kaya talaga ba? Ganun talaga yung magiging eksena mo eh. Pero ito nga ang tanong ng lahat. So, sabing ganon, yung mga winners ba sa Binibining Pilipinas ay malakas ba ang laban pagdating sa international stage? So, ayun na nga, kagabi nga kinoronahan ang dating top 24 finalist sa Miss Universe Philippines na si Sasha, and then of course na si Gwendolyn naman na dating Miss Universe Philippines top 12. Di ba? So, grabe ha, at magkasunod pa yung number nila kagabi, 12-13. Di ba? So, ang panalo. Ako from the beginning pa lang, nung dumating sila, syempre, ang sabi ko ay si Gwendolyn, malakas to. Kasi naging favorite ko talaga siya sa Miss Universe Philippines. Actually, hindi lang naging favorite. Naniwala talaga ako sa capacity level niya. Naniwala ako na kaya niyang maging reyna. Naniniwala ako na kaya niyang umariba talaga. Pero during that time sa Miss Universe Philippines, sabi ko, mahirap niya makuha ang corona ng Miss Universe Philippines dahil antitindi din naman talaga ng mga kalaban niya doon. Plus, nandoon na grabe, ang tatangkad pa, di ba? So, sabi ko, ay mahihirapan to. Hindi niya to basta-basta makukuha. Kaya, ayun nga, ganun nga, naging top 12 siya. Pero umaasa ako noon na sabi ko, baka maging first runner-up o kaya pwedeng maging Miss Supranational. Kaya lang, kasi talagang maskip talaga ang labanan sa Miss Universe Philippines. Kaya sabi ko, ay hindi din. Pero nung pumunta siya dito sa Binibining Pilipinas, sabi ko, I think kay Gwendolyn mapupunta yung corona. Dahil nga, syempre, well-experienced. And then, isa talaga sa mga nakikita ko sa kanya, pag gumalaw siya, alam mo, galawang reyna talaga. Yung pwede talaga siyang maging title. Hinihintay lang talaga yung pagkakataon na kung saang pageant at kung anong tamang panahon. At kagabi nga nangyari yung tamang panahon at kung saan yung pageant na dapat siyang sumali para maging reyna. At ito nga ay ang Binibining Pilipinas. Di ba? So, yun. So, siya ang tinanghal na Binibining Pilipinas International kagabi na kung saan ay nagkamit ng 1 million pesos. Di ba? So, talagang panalo at wagi. Sabi ko nga kagabi, kahit hindi naman niya makuha yung corona ng Binibining Pilipinas International, halimbawa globe ang napunta sa kanya, okay din lang naman eh, kasi almost the same. Equal crown. Yung equal title sila eh. Hindi yung, ay, mas mataas yung ganito, pero syempre, alam naman na natin, kahit hindi naman na-elaborate, iba pa rin talaga kapag naging Binibining Pilipinas International ka. Parang sasabihin mo, oy, Miss International yan. Diba? So, yun. Kaya happy ako na sa kanya talaga napunta yung eksaktong title na hinahangad natin para sa kanya, at deserve niya yun. Deserve ni Gwendolyn na makuha ang titulo na Binibining Pilipinas International dahil bagay naman talaga sa kanya. So, ayun na nga, ang sinasabi ng kadamihan, Mama Sam, tingin mo, mananalo kaya siyang Miss International? Lagi naman tayong ganun every year, di ba? Pag nanalo na. Siguro, ang kailangan ay maghanda
Oo, kasi hindi natin alam kung destiny ba niya ang maging Miss International talaga or ito ay hamon lang sa kanya. Kasi hindi naman lahat ng kinokoronahan ng maging binibining Pilipinas ay magiging Miss International. Like example, si Katrina Johnson, umaasa tayo na makukuha niya yung corona. Ako ha, to be honest ha, sasabihin ko sa inyo ngayon, during Angelica Lopez, nung kinoronahan siyang Binibining Pilipinas, sabi ko, Binibining Pilipinas International, sabi ko parang mali. Dapat siya ay Binibining Pilipinas Globe. Kasi yung atake niya, I think swak doon sa Globe. Oho. And then, yung kulay, yung pictures ng mukha, di ba? So, kung iisipin mo, parang, bakit ka napunta sa Miss International? Dahil nga sa sinasabi natin, ay baka nag-experiment sila ng another looks. Kasi nga, hindi nga prototype beauty. So, parang feeling natin, hindi naman siya magugustuhan ng mga Haponesa or Hapon. Pero, yung lumaban siya, sabi ko, ay nako, baka ma-El Tocuyo to sa Miss International. To be honest, ayokong isipin na may El Tocuyo siya eh. Pero nandoon ako sa part na parang feeling ko hindi siya mananalo. Ayun talaga. Kung tatanungin mo ko na hindi siya mananalo, I think mag-agree ako. Na kung halimbawa sasabihin mo sa akin na hindi siya mananalo sa Miss International, mag-agree ako. Pero, ang ano dito, tawag dito, ang masasabi ko, papasok naman siguro sa semifinals, di ba? So, yon. So, nagulat ako kasi hindi siya pumasok sa semifinals. Talagang ayun talaga na parang, ha? Ano nangyari? Tapos bilang in-announce, top 21 ka, 20 yung ginuha nila. Parang, ano to, joke? Di ba? So, yeah. So, okay lang naman dahil ngayon ay lumalaban na siya sa Reyna Pilipinas. Baka doon talaga yung destiny niya kasi alam naman natin yung atake niya very grand. So, sabi ko, okay na yon. And then, ando doon ako sa part na sabi ko, di bale, kasi si Mirna Miss Isguera, sabi ko, ayun ang makakarating talaga sa top 5. Di ba? So, naging top 5 na at 4th runner-up. Tapos yung lumaban si Mirna Isguera, bago pa lang lumaban si Mirna Isguera, kinoronahan nila si Katrina Johnson. Tapos sabi ko, hala, si Katrina Johnson, sabi ko, I think magiging Miss International. Pero etong si Mirna Isguera, sabi ko, parang feeling ko top 5 lang. Pero marami nagsasabi, mama, sa mananalo si Mirna Isguera. Sabi ko, I think hindi. Magiging top 5 lang si Mirna Isguera. Tapos si Katrina Johnson, ito ang mananalong Miss International. So, malalaman natin sa Miss International. Pero, hindi nga ako nagkamali na naging top 5 lang etong si Mirna Isguera. So, ngayon, ang tanong na kadamihan, ito bang si Miss Baguio or kaya si Gwendolyn Soriano ay maging Miss International. To be honest, kagabi yung kinoronahan siya, hindi ko naramdaman yon ay siya yung magiging Miss International. Kasi parang feeling ko, kapag nanalo si Katrina Johnson, baka may El Tocuyo tayo sa susunod na taon sa Miss International. Ayun yung nararamdaman ko ha. Kasi parang feeling ko, ibibigay nila kay Katrina Johnson to. Pero, hindi ko alam kung si Gwendolyn ba ay nakatadhana din. But for now, I'm happy na si Gwendolyn ay maging Miss International Philippines natin for the next year. Kasi kung sakali man pumalpak si Katrina Johnson dito sa Miss International, I think nakatakda si Gwendolyn Soriano na maging Miss International. So, yon. But guys, ito ay sinasabi ko lang sa inyo, hindi ko sinasabi na hindi magaling si Gwendolyn ha. It's all about destiny. So, yon. So, parang feeling ko, mas malakas yung laban ni Katrina Johnson this year. At yung tulad nga na sinasabi ko, last year, sabi ko makaka-top 5 lang tayo. But this year, I think, we are winner. And then, sa susunod na taon, depende sa magiging resulta ng magiging laro ngayong taon na to ni Katrina Johnson sa Miss International. At doon ko masasabi sa inyo kung may laban nga ba si Gwendolyn or wala. Diba? But nandoon ako kay Gwendolyn na
i-enjoy niya muna ang pagiging Binibining Pilipinas International niya, and then yun, abangan natin kung ano ang mangyayari, kasi kung sa kanya, para sa kanya to, mangyayari ang dapat na mangyari. And then ako naman, para naman kay Katrina Johnson, good luck and wish all the best. Di ba? So yun, laban lang at tiwala. And then punta naman tayo dito sa another winner ng Binibining Pilipinas Globe 2026 na si Sasha. Malakas ba ang laban niya sa Miss Globe? To be honest, yung beauty niya, very beauty queen, di ba? Kung titignan mo, napakagandang beauty queen, napaka-fresh. And I think malakas yung laban niya sa Miss Globe. Pero ang kailangan gawin ni Sasha ay maghanda ng todo-todo para sa magiging laban niya. Isa na siguro doon ang gawin niya ay magpapayat. Ayun muna ang importante na kailangan niyang gawin, na magpapayat, and then para mas kabog. So yon. Kasi yung beauty nandoon na eh. So kailangan lang mag-reduce din ng timbang para mas makita yung ganda. So sa ngayon, sabi ng ganun, may nag-message sa akin, I think Mama Sam, mananalo siya. Mananalo siya kung maghahanda siya ng todo-todo. Mananalo siya kung seseryosohin niya or didibdibin niya ang paghahanda ng bonggang-bongga. Yung kumbaga, ibibigay niya yung dedication sa preparasyon niya. Ayun, feeling ko mananalo siya. Last year sa Annabelle McDonald, nag-expect ang kadamihan na, ay nako, mananalo si Annabelle McDonald. Pero to be honest, hindi ko nakitaan ng yung, alam mo, yung potential na makukuha niya ang titulo ng Miss Globe. Dahil una, yes, magaling siya sa communication skills, pero nahihinaan ako doon sa atake niya at sa preparasyon na ginawa niya. At hindi din siya nagpapayat. So, sabi ko nga, etong si Sasha, kailangan neto ay magpapayat para mas kumabog ang beauty niya sa Miss Globe. And then, doon malalaman natin kung may transformation nga ba siyang gagawin para sa paghahanda niya sa laban niya sa Miss Globe, at doon natin malalaman kung corona nga ba siya or hindi. But for now, masasabi ko, may laban ang pambato natin sa Miss Globe ngayong taon na to. Kahit si Gwendolyn Soriano, may laban din. Pero depende sa magiging resulta ng Miss International ngayong taon na to. So siguro ang gawin natin ay wish all the best para sa mga reyna, and then ayun, be happy for them at i-enjoy lang talaga nila. I-enjoy lang nila ang pagiging reyna nila, dahil yun yung importante, yung masaya sila bilang reyna ng Binibining Pilipinas. Katulad ng nakikita natin kay Katrina Johnson na talagang nandoon na dinadaman niya ang bawat momento. Kaya kagabi nakikita mo sa kanya, iyak siya ng iyak. Pero malakas ang laban ni Katrina Johnson, ha. Medyo napansin ko din na tumataba din si Katrina Johnson, pero sana naman mag-diet na sila. So para mas kumabog yung beauty. Mas gusto ko kasi makita kay Katrina Johnson yung katulad ng pagkakapanalo niya last year sa Binibining Pilipinas. And then, I hope na yun yung i-prepare niya sa mga susunod na buwan, kasi meron pa siyang ilang buwan na ipapalo yung sarili niya ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako for Katrina Johnson. And then, excited din ako kay Gwendolyn sa kanyang reigning bilang Binibining Pilipinas. And then, excited din ako, syempre, kay Sasha para sa magiging laban niya sa Miss Globe ngayong taon na to. May laban si Sasha. Kaya. But preparasyon ang kailangan niyang ihanda sa sarili niya. So, yon! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga bago nating reyna? Tingin ba ninyo, malakas ba ang laban nila pagdating sa Miss International at saka sa Miss Globe para ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell
to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.